Latest to, latest ni Sir Bad. Ito na, sabi dito ni sabi dito ni Sir Bad. House, nag-leak ng photo ni Escudero na nag-follow up sa 142.7 insertion niya kay Romualdez ? That was 4 hours ago. So, try natin pakinggan to. Sir Bad, papakinggan ka namin ha. Tapos tinatanong ko ano masasabi ng mga kasama natin dito. Alright, lights, camera, action. Kahit holiday. Oh, yan. Ito guys, ang source ni Sir Bad, merong pinakita yung Bilyonaryo channel na si Corina Sanchez. So, ayan. Sa mga bagong pasok guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Shout out sa ating 298 live viewers. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, 168 pa lang yung like natin. Baka naman, like po tayo, babasat. Wala pong bayad dyan. Baka nakalimutan nyo lang. Like po tayo. Salamat. Alright, tuloy. Bilisan natin to. Ay, mabilis na. Okay na. Sir Bad, pasok. Buenos dias, damas y caballeros. I hope okay na yung kwan natin. Yung dito sa monitor ko parang wala man. Yung sound natin, Emily Romero. Can you hear me now? Yes, kaya loud and clear. Kasi most of the time mahinang signal kaya wala tayong sound. Pero I hope meron na ngayon. Meron. Okay, good. Meron na. It's clear. Okay, dito sa kwan ko, sa monitor ko. So in our 2 vlogs yesterday, before the SONA, sinabi natin na ano ba talaga ang SONA ni President Bongbong Marcos? Will it be another bola SONA full of BS, full of promises, na marami naman din hindi natutupad ng mga promises, full mga istorya na everything good and pretty and beautiful, tulad nung nanay niya si Imelda na everything good and beautiful, tinatakpan yung mga squatter area ng mga walls para ipakita na walang squatter, ganon. Or sabi natin will it be a bombastic SONA kung saan ipakita niya ng tapang, ipakita niya ng galit, kasi hindi maganda na puro pa-smile na lang siya, puro kinukonsinti na lang niya yung mga katiwalian ng mga opisyales sa gobyerno niya. At true enough the president really at naging tama na naman tayo sa hinala natin na the president indeed made a major announcement and hindi lang sa huli ng SONA niya at pinakita niya he is in control. Kasi sabi natin, di ba, magiging lame duck president na siya, magiging kwan na siya, magiging toothless tiger na siya, tigre na walang ngipin. Yun, kung namatay yung impeachment at also lalabas na parang lumalakas si Sara, iiwanan na siya kahit dyan sa house, pwera siguro si Romualdez at saka anak niya, iiwanan na sila ng mga kaalyado nila. So, dapat ipakita rin niya ng bangis. So, true enough, what we said, yun, ginawa ni Presidente. And that is a good move kasi simula pa naman sa mga Renaissance period, meron ng mga political strategies, philosophers na sinasabi a president must both show must both show fear and at the same time benevolence. Kumbaga hindi dapat puro kabaitan na lang. Medyo shout out Elvera G, sino pa mga bago pasok? Aurelia Adenia, sino pa? At sa lahat, Joy Cabrera, at sa lahat ng mga bagong pasok, Lynn Mariano, may chemical love shout out. Sa mga di pa nagla-like, again, like and subscribe. And timer rapture, shout out. Miyu, ayan, sa lahat po ng mga bagong pasok. Thank you very much. Okay, tuloy. Author na si Niccolo Machiavelli. Sa libro. Topic sa chapter 7. Ang pangalan ng kwan. Daming kwento. Niccolo Machiavelli at hindi stricto si presidente sa bagay ng graft and corruption. Kaya everybody happy, fiesta. Wait, password na meron 142.7 billion yan insertion si Chis Escudero at 9 billion doon para sa kanya, 12 billion kay Joel Villanueva at 3 billion kay Bongo. At lahat sila, tatlo, wala pang nag-issue ng denial ukol dito. Kahit interview sila ng media, sila Joel, sila Bongo, pero hindi nila sumagot, hindi
hindi nila hinarap itong issue at ni-reject nila yung mga interview sa kanila. So meaning totoo talaga. Nahuli Totoo kam nito, talaga. Kahit nahuli si Cheese kam. naman, inamin niya totoo. Pero ang problema lang, sa pag-amin niya na totoo, binanatan rin niya si Speaker Romualdez. Sabi niya, mas malaki pa nga ang kay Romualdez eh. Mas malaki, ganun. So, yung pala, first base lang pala yun ng Malacanang. Kasi kinukwan lang, parang patikim lang yun. Para kung pagdating ng zona, at hindi naman pwede banggitin ni President Marcos yung pangalan ni Cheese kasi parang bastos yun. Andun lang sa likod niya. Baka hampasin siya ni Cheese sa likod niya. So kumari, kuwan lang siya, everybody. Pero yun, patama talaga yun kay Cheese kasi mainit naman talaga na issue ngayon ay yung flood control projects na sinabi ni Ping Lacson, out of the 2 trillion allocated to flood control projects, 1 trillion ito hindi lang ito billion. Ibig sabihin, tip of the iceberg lang yung kinag-Cheese na ghost project. Malaki pa. 1 trillion napunta sa bulsa ng mga politiko. Kaya kung makita niyo yung mga politiko ngayon, kumpara sa mga politiko noon, mas tiba-tiba nila ngayon mga politiko, mas maraming pera. Meron nga kami sa Mindanao, madaming eroplano yung mga politiko namin doon. Pero yung mga kwan nila, yung mga constituents nila, halos mamamatay na sa kawalang sa kahirapan, kawalang pera, kawalang pagkain, medisina, namamatay na lang. Walang hospital. Fast forward, Biela, wait lang. Fast forward. Ang tagal. Napuno na talaga kahapon na inilabas niya talaga, inexpose na niya. So alam naman siguro niya, hindi siya involved dito. Wala naman siyang flood control project. Wala naman siya ghost flood control project. Kaya dito na. Ito na yung mga meron, at least matakot na ito ngayon. Pati na hindi lang mga senador, pati mga kongresista. Kaya sana maging patas ang Malacanang. Expose all, including kay Romualdez. Kasi natatawa nga ako, pero sa mga supporters ni Marcos, nagagalit pa sa akin kahapon na nilink ko si Romualdez. Kasi sabi nila hindi wala si Romualdez kilalaman diyan, si Cheese lang yan eh. Si Cheese lang yan. Alam nyo, ang ibig sabihin yan, bicameral conference, bicameral committee. Hindi mono, isa lang, committee, isa lang. Ibig sabihin, House and the Senate. After na natapos na yung House, yung version nila ng budget, natapos na ng Senate, ang BICAM mag-reconcile kasi most of the time, iba-iba yan. So mag-reconcile yung final version bago dalhin sa Malacanang for approval by the President for signing into law yung budget. So ang BICAM is, the House is represented by Romualdez and the Senate is represented by Cheese Escudero. May issue pa nga dyan kasi si Cheese Escudero daw parang binaliwala yung Finance Committee Chair, si Grace Poe. Kaya nakita nyo, tahimik si Grace Poe. Pero ito dito sa House naman, ang nagmamando si Romualdez, si Saldico, at saka si Stella Kimbo. Kaya natalo siya sa Marikina kasi medyo nagalit na rin yung tao na na-expose yung mga katiwalian niya. Na inamin naman ni Stella Kimbo, lalo na yung mga blank form, inamin naman niya. Inayos na daw, ganun. At hindi daw kasalanan nila. Briname pa yung mga staff nila. Parang yung staff nila ang kikita ng trilyon-trilyon. Samantala sila naman yung kikita. Bakit staff nila ang kwan? O sana, kung staff nila gumawa ng mga blank form sa BICAM report, sana kinasuhan nila yung staff nila. O kayo, magnanakaw kayo. Gano'n, wala eh. Kasi sila yun. So that's why nabumerang yung kay Stella Kimbo, talo sa Marikina. So, kaya it takes two to tango. Hindi pwede ito gawin ni Cheese Escudero kung hindi nag-agree si Romualdez. You get my point? It has to be agreed upon by the two of them. Otherwise, parang diktador si Cheese. Lumuluhot lang sa kanya si Romualdez. Pwede ba mangyari yun? Pinsan ng presidente yan. Pareho silang lawyer. Lawyer rin si Romualdez. At siyempre, marami rin umaasa kay Romualdez. O saan ang parte namin? Bakit si Cheese lang may insertion? Paano na kami? Paano si Eddie? Paano si Patty? Paano si Ayong? Di ba? Alam niyo yan, si Alam niyo naman yan. Yung si Ayong. Yung akin. Yung akin. Eddie, ako. yung sa akin, si Patty. Pati ako. Dapat meron dyan. So, pati ako. Yan. Hindi mawawala yan. Kaya, natatawa ako dito sa bagong strategy ng House.
Siyempre, mga bride boys ito ni Romualdez. Mga bride boys na naman ito ni Romualdez. So, si Cheese, as we vlog earlier, inupakan niya si Romualdez. Sabi, 2% naman sa amin, maliit lang yun. Mas malaki sa house kay Romualdez. Ito si Romualdez. Nagpalabas ng CCTV video na screen grab Yun na. na pinapakita si Cheese for the first time in Philippine history. Ano daw? Ang isang Senate President pumunta sa House of Representatives sa Office of the Speaker, lumuhod, umiyak. Grabe ka naman, Sir Bad. Hinalikan ang paan ni Romualdez para mag-follow up sa kanyang 142.7 billion. Ganyan kakapal. Ganyan kagarapal. First time in history during the budget period. Yun lang. Yun lang. Pero medyo na-boomerang rin ko yung Romualdez. Kasi inaamin nila na dalawa talaga sila, nag-echo-echo yung mga blank form sa budget. Kasi yun nga kaya nga hindi, sekreto nga nila, sinasekreto nga nila yan. Ito, nakita sila during a holiday pa. Walang empleyado. During holiday pa daw, according kay Konito, sa news, tsaka kay Sir Bad. During holiday. Anong holiday kaya yan sila nagkita? At walang trabaho, wala yung mga trabahador diyan sa house. Kailan kaya yun? Sa house, sa Batasang Pambansa. Nag-meeting sila on their own. Yun ang problema. Kaya dapat ngayon, buti bumabawi na ito si Romualdez. Takot na rin. Investigahan siya. Sabi niya, sige, i-live na natin yung BICAM deliberations. So siguro hindi nila gagawin ngayon. Pero ginawa na nila. At sabi ni Ping, 2 trillion nilagay nila sa anti-flood control projects na mostly ghost projects. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang baha everywhere. So panoorin natin itong video ng Billionario.com na may screen grab sa mga pictures ni Cheese Escudero na pumunta. Wala ka ng fried cheese, mahiya ka naman kay Hart. Nagrampa pa naman sa pari. Ikaw pala nagrarampa sa House of Representatives. Akala ko ba upper chamber, upper house of Congress ang kwan, lower house ang House of Representatives, lower house of Congress. Ginawa mo, Cheese, binaliktad mo Parang ikaw ang pumunta kay Romualdez, naging lower house na ang Senate, naging upper house ang... Sana si Romualdez ang pumunta sa'yo. Pero pinsan kasi ng presidente. O yan, So kaya natatawa ako, na-boomerang, bad strategy. Pero okay lang. Happy ang taong bayan. Proven right na naman si Bat na pareho silang dalawa nag-echo-echo sa budget. Hindi ito pwede mangyari kung si Cheese lang ang gumalaw. Dapat pareho sila. Kasama sila Saldico, Stella Kimbo, at pati si Grace Po na Finance Committee Chair. Pero sabi naman yung ibang sources natin, parang binaliwala daw ni Cheese ang role ni Grace Po. O baka ayaw ni Grace Po na yung poll, guys, poll kanina. Hindi niya masigmura yung mga blank forms sa budget, sa BICAM report. O, panoorin natin to. Kaya yung mga sinasabi, tulad ni Mildred Concepcion, abolish the Senate, abolish the House also. Kasi it takes 2 to tango. BICAM report yan, by 2. Kung mono, cam, 1 lang. 1 house. Hindi man, BICAM, 2 houses of Congress. Upper and lower house. Sige. Play na. Miss Corina and Billionario.com for this video. Wala naman tayo intention to copyright. We are just using this for news purposes. Ang haba ng introduction ni Kwan, no? Naka 22 minutes na siyang nagdadakdak, mga kabisat, si Sir Bad. Saka pa lang niya ipi-play yung video. O, sige, tuloy. Under our Fair Use Act at also Fair Use Rights and also nasa public domain naman ito. Okay, pasok. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang ganyang Grabe naman kasi Corina. Nahuli kam! Sino si Cheese? pagbisita sa Kamara not once but twice. Oy! Kasagsagan ng BICAM 2 beses pa? Oo, kala ko 1 beses lang. Okay, sige, tuloy. deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganive, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguri ang ham and cheese insertion? Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado. Dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Grabe naman maganda. May sisingaw ka, ang usok, sisingaw, no? Nako po, yan na. Hahamakin ng lahat. Makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay.
At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at pointed shirt. O yan, ha? Office ni Romualdez, hindi office ni Vlogcaster, office ni Romualdez. Kaya kahit pro Marcos kayo, you have to accept the fact na kasama talaga dito si Romualdez. Ang question, iimbestigahan kaya yung mga projects niya? Yan lang. Kung hindi yan iimbestigahan ni President Bongbong Marcos, wala, parang magiging sham lang. Oh, it's parang kuwan lang, parang drama lang yung investigasyon kasi dapat talaga maimbestigahan talaga pati yung kay Romualdez. O yan si Chiso. Si Queso. O yan. Huli kam! Klaro yan. Klaro yan. Ham and cheese, ha? Oy, si Mark Lopez nagpadala ng suporta. Sabi niya, sa daming fake news ngayon, ikaw lang, Sir Bat, ang isa sa mga natitirang mapagkatiwalaan. Keep up the good fight, boss. Yes. Thank you, Mark. Thank you for the big words of support and for the support to the BAT team. Siguro, Mark, parang siguro God's design na rin ito na ginawa niya tayo financially stable, para hindi tayo masilaw. Kahapon meron na naman tumawag sa akin na nag-offer. Hindi ko na sabihin kung anong kampo, tulungan daw sila. So Fast forward natin. Kasi yun kinikwento niya yung yung mga nag-aakusa kay Sir Bad na galing daw sa galing daw sa masama. Sabi niya, pinapakain ko rin yung pamilya ko ng pera galing daw sa nakaw o something like that. Pero ganoon sa Sabi ng mga basher. Kung meron man isang pero we have the picking. Sige, bilisan natin para dun sa topic mismo. Oops, nagahang. Nawala na. Sir Bad, okay mo ba? Hindi ko rin ma-blame yung mga tao na marami kasi mga vloggers financially unstable. Kaya binebenta nila yung vlog nila. Meron pa lumapit sa akin mag-promote ng Fast forward. Tumka. Tao may i-open ganun. Pero tino-torture ko lang. Yan ang timbangag. Talaga ako doon sa mga Balik na. talaga. Pero sige lang, that's life. Kasama yan sa vlogging. Kaya lang tino-torture ko rin sila. Sige, tuloy tayo. Budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at pointed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. November 30 is Bonifacio Day. Mga kabsat. Isa pa nga, holiday Shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. Bonifacio Day. Holiday. Nasundan ito ng isa pang Walang So yun nga. Sabi ni Cheese kanina, yung sa kanyang press con, di ba? Pupunta daw siya sa BICAM. Report, bibisitahin niya yung BICAM. Holiday! Sino nagsasabi ng totoo? Si Billionaire News? O si Cheese na kanina sabi niya, bibisitahin niya yung BICAM sa holiday. Allah, tayo na. O sige, tuloy. what? Kahit holiday? Sana nag-date na lang pati kay Heart. Baka magka-baby pa kayo. Oy, Jay Rabol, thank you from the US. Yan. Thank you so much for supporting independent with the stress on independent, neutral, and balanced vlogger. Kahapon. Kayo na mag-isip mga kabsat kung kanino kayo maniniwala. Sabi ni Cheese kanina, pinuntahan daw niya yun para makita yung BICAM. Pero sa holiday. Holiday, sinabi, may petsa, may oras pa. Sige, tuloy. Salute tayo kay Marcos, di ba? Ganyan lang yan. Kanina sinabi natin, kahit nanggaling yung expose sa blank form ng BICAM kina Duterte, totoo yun. So, kwan lang tayo dito. Right, true is true, right is right. Real talk lang tayo dito. Wala our loyalty is only for God and country and the Filipino people. Pro Deo et Patria. God and country. Kaya pati si Shirley Capelano, sabi niya, sige Bat, andito naman kami. Ayaw
tama yun. Ha? Tama yun, hindi mo tinanggap yung 5 million or yung 15 million sa mga e-gambling. Buti nga hindi ko tinanggap kasi yung tumanggap ngayon, natanggal na yung mga pahina nila. Million pa naman ang subscribers at followers nila. Umiiyak yung mga vloggers. Grabe si Cheese, walang patawad. Kahit holiday. Overtime. Baka nag-charge pa sa atin. Na Holiday overtime pala pay. putragi. Kasi lumuhod kay Romualdez on a holiday. Pagkatapos pagdating nila doon, this is for you, this is for me, this is for you, this is for me, this is for you, this is for me. Eh bakit? Mas malaki sa Romualdez. 300 Senate congressmen kami. O baka kay Romualdez, 300 billion o 500 billion. Kaya dapat i-share nyo itong vlog para sabihin natin kay President Marcos, suportado tayo. Yung anunsyo niya kahapon, nahahabulin niya, kakasuhan niya at ipakulong niya yung mga... Pero actually kanina usap, napansin natin, medyo nililis niya kapag tungkol sa 142 billion, di ba? Ginawa niya, meron ba? 150 billion? Meron ba? O ganun, di ba? Nililis niya yung para hindi niya masagot. Kumbaga, pero tapos ito nga, sinabi niya, pumunta ka ba doon talaga? Kasi merong kinakalat na picture or video doon sa pagpunta mo doon sa Senate, ay sa House. Ha? Eh di pumunta ko. Bakit? Bawal na ba ako pumunta doon? Kasi as a Senate President, bawal na ba dumalaw para makita kung ano yung nangyari sa BICAM? Pero ang tanong, holiday mga kakabsat. Overtime pala. Okay, overtime. O sige tuloy. Yung mga gumawa ng mga ghost projects sa flood control. Pero patas, hindi lang Senado, hindi lang sila Cheese, pati projects ni Romualdez, ni Stella Kimbo, ni Saldico, at ng iba pang mga kongresista. Ang lakas ng palapakan ng mga kongresista. Kasi alam nila pinapatama si Cheese. Eh hindi, wag si Cheese lang, wag si Joel lang, wag si Bongo lang. Lahat, Mr. President. It's all or nothing. Kita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget. Wala Partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang versyon. Wala. Totoo ba yan? Wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na dumalaw ang Senate President sa during ng BICAM. Tama ba? Ulitin natin. Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations. Sa kasagsagan ng BICAM, wala pa daw Senate President. Si Cheese pa lang. Ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang versyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 9.1 billion ba? Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. 9.1. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na mga budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Ligarda, kailangan mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important before we proceed to the next of 2026. Ayan na, balik na si Loren. Tahimik ito sa time ni Duterte. Ngayon, natagpuan na yung boses niya. Go, Loren, go! Sige, banat. We have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, sundin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Tayo, kwentas klaras, kahit binabanatan natin parati si Amy, dito suportado ako kay Amy. Dapat. Kung sinasabi yan ni Amy, ibig sabihin wala siya natanggap na in fairness. Siya at si Loren walang tumanggap na, kaya na siguro nagagalit siya, wala siya tumanggap na insertion. ay, mga politiko. Thank you, Tremendous, sa suporta from the US of A. Okay.
Tuloy tayo. SS na nating hininga ng komento si SP Cheese, pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Swear Do hereby solemnly swear that I will well Corina, kung issue ng Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa sona ng Pangulo, ngayon naman ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang sona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note mga ka-agenda, Corina, dito yung unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibong report kaugnay ng 142.7 billion pesos na budget insertions para ngayong 2025. At malaking bahagdan dyan ay laan para sa flood control projects na hanggang ngayon ay parang wala pang naipatutupad. At kita naman sa resulta ng mga pagbaha. Kaya ang Pangulo, kinukuran niya ang pahayag na mahiya naman kayo sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na misulang inanod na kasama ng mga rumaragasang baha. Inutos na niya ang investigasyon dito. Narito, pakinggan natin ang bahaging yan ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Sila na yun, yung pumalakpak, yun ang nagkakarakit. Mga kickback, mga initiative, Kickback. data, SOP, for the boys. For the Kaya boys. sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo pag binusan mo ng pera. Tingnan natin, hindi ko nakita yun. Anong expression ni Cheese? Tumayo pa sila ni Romualdez. Pero sila mismo nagpalabas ng screen grab ng video, nakikipagkuntsaba sila. Ine-echo-echo nila yung BICAM report. Tingnan natin. Tumayo pa sila at yung mga tumayo naman nakikita mo kumalakpak pero parang worried. Hala, paano na yung ghost project ko? Ang gagawin ng mga yan ngayon, for example, yung meron binolsa na yung 10 million para sa ghost project sa barangay niya. Ang gagawin niya yan, kausapin na niya yung contractor. Uy, pare, habulin na tayo ni Marcos, pare. Ituloy mo na, pare. Ituloy mo na. Dalhin mo na yung heavy equipment mo doon sa lugar bukas, pare. Tuloy mo na. Panik na sila ng contractor. Kung kinuha mo na yung pera kong sige, labas ko. Magkano pa yung project? 100 million kung. Ay, laki pala, no? Sige, gawin mo na lang substandard. Sige, bigay ko sa yung 30 million. Pagkasyahan mo, kung hindi kaya 30 million, gumawa ng spillway project. Hindi, ilagay mo na lang ng puro, ilagay mo na lang sa loob ng mga puro, sandbags, huwag na bato. At yung semento, ihalo mo ng maraming bato. Ay, by the way, please share this vlog. Please share this vlog. Very importante itong sasabihin ko. The president will only succeed, tulad ng sinabi niya kahapon, if we cooperate. Tama. Let's cooperate. Ipadala niyo sa akin mga picture ng mga substandard o hindi natapos na mga project ng mga politiko sa lugar niyo. Dito hindi pwede, dito sa YouTube hindi pwede. Pumunta na lang kayo, mag-subscribe kayo o mag-follow nyo yung Vlogcaster Arman din sa Facebook. Doon nyo ilagay, doon nyo i-message sa akin yung mga pictures. Tulungan natin. I'll find a way to send it to Claire Castro, tingnan natin, you do that. Tulungan natin ang presidente. Kasi hindi naman pwede everywhere sila. Tayo sa lugar natin, picturean nyo kung pwede may video, mas okay. Okay, tuloy tayo.
Corina, ang pinakaunang utos ng Pangulo sa DPWH isumiti sa kanya personally yung listahan ng mga proyekto ng flood control simula nung manungkulan siya hanggang ngayong taon. At kanyang re-reviewin ito, yung mga nagawa na, yung ongoing, at yung mga ghost projects, the flood control projects. At ang pangako ng Pangulo sa publiko, isa sa publiko, ipapublish niya ang listahan ng mga ito. Corina? Wow, so exciting pala kung seryoso talaga si Pangulong Marcos, ano? Pero sino ang magbabantay sa DPWH? Talagang DPWH din ang magbabantay sa sarili niya tungkol dito sa mga proyektong kontra-baha? May mga nakausap na tayo mga Senator Corina. Ang sabi nila, magsasagawa sila ng investigasyon. Kukwestiyonin nila ito bago pa man magsimula yung deliberasyon para sa 2026 national budget. Corina? Ayan, oo. Kasi parang kailangan yata ng komite para lang sa pagbabaha kasi yan talagang tinayuan, no, sa speech o talumpati ni Pangulong Marcos. Pero napansin mo rin, Dexter, walang banggit sa buong 1.5 oras na speech ang tungkol sa ICC, sa pagkakakulong ni Pangulong Duterte, Yes, at gayon ICC. po, at gayon din yung impeachment ni VP Sara, at gayon din yung issue tungkol sa online gaming. Pahapyaw lang yung Oo, sa yun, online. actually, yun ang inaabangan din natin na baka dahil tulad nung nakaraang taon, Pogo, may kinalaman sa gaming, pero kanina, nagulantang ang lahat nang banggitin niya yung tungkol sa mahiya naman kayo dun sa mga nagnanakaw ng kinabukasan ng mga kapwa Pilipino. Corina? Ayun, so isipin na lang natin na baka yun ang kanyang pinatuturingan. Pero yung sa espesipiko, wala siyang banggit sa tatlong issue na iyan. Okay, maraming salamat, Dexter Ganibe. Nag-uulat siya ng live mula Yun. sa Batasang Pambansa. Manatili. Okay. Thank you very much, Bilyonaryo. Thank you very much. Ang may-ari niyan, mga kasamahan ko rin sa media, na si Ray, at saka si Hill Kabakungan, si Ray Marfil, huwag niyo ako i-copyright. Okay, I mean Bilyonaryo.com, na lumaki na talaga sila. From small Politico.com, pareho yan, ang pinaka-mother company niyan, yung Politico.com. Biro mo, naka-afford na sila makakorina. And before we end, thank you pala si Ronnie, the good woman, for the support sa independent and truthful vlogging. And also yung mga nauna na hindi ko nabanggit dahil na-end na ako nung nagpadala sila ng support nila, si Ed Erestain, si Brenda Barton, thank you very much. Brenda Barton, si Josephine David from Europe o kuan ito thank you very much Rex TV, shout out. support. So yan, eto na sa bagong development. So another proof na yun nga nilakad nga talaga ni Cheese yung 142.7 billion. Yun lang, ang problema lang, imbes na nagimbal at nagulat at natakot yung mga senator, mukhang mas lalo pa naengganyo suportahan si Cheese kasi umaasa sila na baka kung 142.7 billion ang na-insert ni Cheese sa blanco form ng 2025 budget, baka sa 2026 budget, baka 300 billion na. Ito-doble na niya. Pero baka hindi na mangyari yan after the speech ni President Bongbong Marcos na inamin na niya. And again, salute to the President. Mahirap yan. Aminin mo na corrupt ang administrasyon ng Marcos administration. But you did that. You did that. At least hindi lahat kasalanan ni Duterte. Kasi sobra na yan. Kung sabihin nyo pa, yung corruption from 2022 sa mga flood control project na yan until 2025, kasalanan pa ni Duterte. Sobra na yan. Panloloko na yan. At least, inaamin nyo, Mr. President, it is very hard to admit na corrupt ang gobyerno ng Marcos administration. Bagay na parati natin sinasabi dito. Parati natin sinasabi sa Vlogcast channel. At least, inamin na ni Presidente. And reform starts with admission. So again, bawa ko, salute to the President. Yun lang. Totohanin nyo, lahat lahat, all or nothing all or nothing. Pati yung mga pumalakpak, lahat sila. So sige, hanggang dito lang muna tayo. Right, salamat. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Thank you very much. Salamat, Sir Bad. Pero actually, yun nga, na-compare natin mga kabsat, no? Na-compare natin mga kabsat na grabe mga kabsat. Yung sinabi ni Cheese kanina na, pumunta ako na para i-check yung bike cam. Bakit? Bawal ba? Bawal ba ang isang Senate President? Maganon namin niya, di ba kanina? Tapos biglang kauna-unahan, first time pa na mangyari na sa kasagsaan ng bike cam, nangyayaring bike cam. Naku po, dumalo. At yun pa, may date pa. May oras na, holiday pa. Paktay, paano mo ikaw kanyan? Paano yun? Paktay tayo. But anyway, medyo nahalata natin si Cheese kanina, no, na habang tinatanong siya ng mga reporter, talagang todo iwas siya sa mga
hindi niya masagot ng diretso. Kumbaga parang nililihis ba niya or what? 'Di ba? 142, 47 ba 'yun? O tapos ginawang 150. Oh, walang 150. It's not 150. Oh. Talagang hindi talaga 150 kasi hindi naman yung nasa record. O, 'di ba, Mabsat? Alright, so lunch break. Pero bago mag-lunch break, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sa mga di pa nagla-like, like and subscribe. At syempre, palilipatin ko kayo mga kabsat, no? Punta tayo sa premiere na maestro ngayon, mga kabsat. Ngayon na mismo.